Habemus Papam. Habemus Papam. Mga kapuso, meron na po tayong bagong Santo Papa. Hinirang pong bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko o Simbahang Katolika si Robert Francis Cardinal Prevost at siya po ay pinili ang pangalang Leo XIV. At sa kanyang unang pagharap sa publiko, hiniling niya ang pagkakaroon ng simbahang bumubuo ng tulay at dialogo. Ipinanganak noong 1955 sa Chicago, Illinois. Ang kanyang ama may dugong Pranses at Italiano. Spanish descent naman ang kanyang ina. Sa kabataan ni Noe Robert Francis Prevost, nakapag-aral siya sa Minor Seminary of the Augustinian Fathers. Naging math major sa Villanova University sa Pennsylvania at nakamit ang kanyang degree sa mathematics noong 1977. Nag-aral din siya ng filosofiya, pero tila may mas malaking plano ang Diyos para kay Prevost. Nakalaunay magiging si Pope Leo XIV. Setyembre ng taong yon, pumasok siya sa novitiate of the Order of St. Augustine. 1982 nang ma-ordain siya bilang pari. Pero hindi tumigil sa pag-aaral ang ngayon 69 years old na Santo Papa na may Master of Divinity at Doctorate ng Canon Law mula sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas sa Roma. Ipinanganak man sa Amerika, naturalized Peruvian citizen si Pope Leo XIV dahil sa tagal ng pagiging misyonaryo roon at 10 taon pang namuno sa isang Augustinian seminary. 1999 siya na-assign na pamunuan ng Order of St. Augustine sa Amerika hanggang maging Prior General of the Augustinian. Sabi ng kapwa Agustino na si Father Peter Casino, bilang Prior General, binago ni Pope Leo XIV ang Constitution ng Order of St. Augustine para unahin ang mahihirap. Sabi ng bago nilang gabay, hindi maaring hindi pansinin ang realidad ng maraming nagugutom, walang matirhan, walang pampagamot. Kaya isa raw sa binisita noon ni Pope Leo ay ang Baseco sa Manila. Because in the world, there is social inequality. There are people who live in abundance, and there are also people who live in famine. And according to our own constitutions, which was issued by Father Robert Prevost, this is a scandal. 2023 lang nahirang ni Pope Francis bilang kardinal si ngayon Pope Leo XIV. Sa mga huling taon niya bilang kardinal, hindi siya nangiming pumuna tulad sa immigration policies ni US President Donald Trump. Pinuna rin niya ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may ranking ang pagmamahal ng Kristiyano. Pinapakita nga nito na si Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV, ay may kakayahang magsalita kahit sa harap ng taong may kapangyarihan. He can speak truth to power. Habemus Papam. Tingin ng isang correspondent sa Vatican, ang unang appearance ni Pope Leo XIV sa balkonahe ng St. Peter's Basilica kagabi, tila pasilip sa kung paano niya pamumunuan ang simbahang Katolika. Isa rito ang pinili niyang pangalan, Leo XIV. The last Pope Leo was the Pope who died in the early 20th century. He was known as the Pope of the Workers. He spoke up for fair treatment of workers, fair pay, and the right to join unions. We might expect that Pope Leo will offer similar messages on social justice issues and be firmly in pro-workers and pro-labor movement. Ang manggagawa ay hindi lang kasangkapan o gamit ng mga kapitalista, kundi marangal na tao na dapat alagaan at galangin ng sino man. Yun po yung Rerum Novarum. Ibig sabihin, kinokonekta niya yung kanyang papacy kay Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung unang nagsulat ng encyclical, Rerum Novarum. Konektado doon sa pasimula, sa binhi ng Catholic social teachings. Kasi seryosohin natin yung mga panlipo ng turo ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. At ngayon naman po, puntahan po natin ang ulat ni Connie Sison tungkol sa unang pagharap sa publiko ni Pope Leo XIV kung saan hiniling niya ang pagkakaroon ng simbahang bumubuo ng tulay at dialogo. Saksi, si Connie Sison.
Tapos na ang paghihintay. May bago ng Santo Papa. Eto na! At naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Sa paglabas ng puting usok alas 6:08 ng gabi, oras sa Vatican, nabalot ng halo-halong emosyon ang St. Peter's Square. Dama ang saya at pananabik sa bawat mananampalatayang nag-aabang. May mga naluha pa. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square. Isang oras matapos ang paglabas ng puting usok, nasilayan na ng publiko ang ika-267 Santo Papa. Si Robert Francis Cardinal Prevost, ang una mula sa Estados Unidos at una mula sa Order of St. Augustine. Ang pinili niyang pangalan, Pope Leo XIV. Kapayapaan ang bungad agad ni Pope Leo XIV sa mga mananampalataya. La pace sia con tutti voi. Sa kanyang unang Urbi et Orbi o basbas sa sangkatauhan, binigyang diin ni Pope Leo XIV ang pagkakaroon ng simbahang handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Panawagan din niya sa mga Katoliko sa buong mundo ang magkaroon ng simbahang naghahangad ng kapayapaan at malapit sa mga taong naghihirap. Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Amerikano man, hindi nag-Ingles ang Santo Papa sa kanyang unang pagharap sa publiko. Wikang Italyano o Language of Papacy ang kanyang ginamit. Saglit din siyang nag-Espanyol para batiin ang mga taga-Peru kung saan siya matagal na naging misyonaryo at obispo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Pinasalamatan din niya ang sinundang si Pope Francis. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. We're so grateful. It's just such a blessing. I don't know him. I was supporting. Bagamang pinaniniwala ang itutuloy ang mga sinimulan ng sinundang Santo Papa dahil sa mga pagkakatulad nila, inaasahan ding gagawa siya ng sariling marka. Ngayong araw, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang kanyang unang misa bilang Santo Papa. Saksi si Connie Sison. Ilang sandali pagkatapos mahirang ng bagong Santo Papa, sinalubong siya ng palakpakan ng mga kardinal habang palabas ng Sistine Chapel. Taimtinding nanalangin si Pope Leo XIV. Bumisida rin siya sa lugar sa Roma kung saan siya tumira ng ilang linggo. Nanalangin at nagbigay siya ng basbas sa mga naroon. Ngayong araw, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang kanyang unang misa bilang Santo Papa. Dito, nagsalita siya ng Ingles sa homily. Begin with a word in English and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi.
Bago siya maging Pope Leo XIV, nakilala ng ilang Pilipino si Father Robert Francis Prevost na ilang beses ding bumisita sa bansa. At ang isang Pilipino naman, nakasalubong pa si Pope Leo sa Vatican ilang araw bago siya maging Santo Papa. Saksi, si James Agustin. God has created all of us, created with that dignity, the image and likeness of God. Sinulog 2009 na magmisa sa Cebu si Father Robert Francis Prevost na ngayon si Pope Leo XIV. Pero di lang siya isang beses nagpunta sa Pilipinas, kundi nagpabalik-balik pa sa loob ng ilang taon. 2004 nung Prior General siya o pinuno ng Order of St. Augustine sa buong mundo. Pinangunahan ni Pope Leo ang pagbasbas sa bagong kumbento ng Santo Niño de Parish sa Talisay City. Mahigit batakan si Prevost. Matagad siya. Matagad siya. Mahigit siya kinaiya. Makakita gani mo, ano ang gadain siya? Oh, mo nag-smile. Nagtungo rin siya sa University of San Agustin sa Iloilo noong 2006. At noong 2008, pinangunahan niyang pagbubukas ng bagong seminaryo sa loob ng San Agustin Monastery Complex sa Intramuros, Maynila. Nagmisa siya noon sa kapilya na ngayon may litrato na niya bilang bagong Santo Papa. Ito ang ginamit niyang upuan noon, pati vestment na kanyang sinuot. Dumalaw din siya sa Binyan, Laguna noong 2010. May binigyan siya ng Certificate of Affiliation sa Agustinian Order at medalya. Ito po yung firma ni Pope. Kaya kami namaga. When I heard his name, gusto ko na kung pinuntahan yung cabinet ko kung saan ito nakatago. Sa taon din yun, nagdao siya ng banal na misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Ang kanyang mga larawan kuha ni Father Genesis Labana, na seminarista pa lang noon at ngayon isang Agustinian priest na nag-aaral sa Roma. Nasaksihan mismo ni Father Labana ng ipakilala sa mundo at lumabas sa balcony ng St. Peter's Basilica si Pope Leo XIV. Lunes daw nang huli niyang makita si Noe Cardinal Prevost sa Agustinian General Curia at nagkabatian pa sila. Nakita kami sa likod ng kitchen namin, nagkasalubong kami. Ako papasok, siya papalabas. Yung moment na yun, sabi niya sa akin, it was in English. Oh, Genesis, how are you? Na-surprise ako kasi he remembered my name. Yun, I never expected that with that very short encounter with him. Nakilala rin siya ni Father Rinante Balilo, Parish Priest ng San Agustin Church. Napapaluha din po ako, di ko akalain na nakatabi ko na pala yung magiging Pope natin ngayon. During that time, dahil po deacon pa lang po kami, sinasabi niya na just continue, na maging pari kayo, and then sundan lang yung tinatahak ni Cristo, magsilbi sa tao. Andito siya, dumadaan lang dito, tapos gumagano lang sa amin, nakangiti. Mabait. Naiiyak ako, promise. Pumunta siya dito, Agustinian priest pa siya, and siya pa naging Pope. Sobrang proud. Sa kanyang unang talumpati sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, ipinakilala ni Pope Leo XIV ang sarili bilang son of St. Augustine. The Order of St. Augustine also has constitutions. And then one of the articles in that constitution is the one about the preferential option for the poor. So it means that he wants to encourage us to really be committed to helping the poor. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Very humble at very human. Ganyan po inilarawan ni Luis Antonio Cardinal Tagle si Pope Leo XIV. Si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David naman, inimbitahan si Pope Leo sa Pilipinas. Saksi si Connie Sison. Isang araw matapos ang conclave, nagsama-sama ang mga tatlong Pilipinong cardinal elector sa press briefing sa Pontificio Collegio Filipino sa Roma. Nagkakaisa sila sa pagsuporta sa bagong Santo Papa. Si Cardinal Tagle, ibinahagi ang mga karanasan niya sa isang taon nilang pagsasama ng nooy si Cardinal Prevost. He is a very level-headed person. Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay at nakakatulong siya sa discernment pagkakaroon ng buong grupo. Si Cardinal David naman, aminadong di gaano kakilala pa ang bagong Papa, pero agad daw niyang inimbita na dumalaw sa Pilipinas. Sa mga Father, I wish you could visit us in the Philippines. Nakakiti lang siya sa amin niya na God allows that.
Ayon sa mga Cardinal, naniniwala silang maipagpapatuloy ng bagong Santo Papa ang mga reforma at programang ginawa ng yumaong si Pope Francis, base na rin sa mga mensahe nito sa kanyang Urbi et Orbi blessing na tumalakay tungkol sa kapayapaan. Natuwa ako kasi halos sinamarize niya yung mga discussions namin sa congregations of College of Cardinals. Bahagi mo sinasabi ng bawat kardinal ay yung ang perception niya sa sitwasyon sa mundo, anong perception niya sa sitwasyon ng simbahan, at ano ang ina-expect niya sa magiging bagong Santo Papa. I can safely say majority of the cardinals would like to see a continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone. Bagamat kilala bilang misyonaryo na malapit ang puso sa mga tao, ay tingin din daw nila na maipatutupad ang mga dapat na mga pagbabago sa simbahang Katolika, lalo't sa mga kinakaharap nitong mga kontrobersya. Inalala din nila ang mga nakatatawang sandali habang ginagawa ang conclave. Toilet ka na, pero kailangan isipin mo kasi hindi pwede lumabas eh. Parang may candies in the system sabi. Haba-haba na naman, minsan nagugutom ako. Samantala, ang pagsunod sa tradisyon ayon kay Cardinal Tagle ng pagsusuot ng cassock ay hindi daw dapat lagyan ng ibang kahulugan. Mula rito sa Roma para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.